Magandang araw po sa inyong lahat. Hapon na at unti-unti nang dumidilim. Si Ana ay naglalakad pa uwi mula sa paaralan. Dumaan siya sa ilalim ng isang malaking puno ng baliti. Tumigil siya saglit at tumitig sa puno. Tila ba'y may nararamdaman siyang kakaiba. Bakit kaya palagi akong kinakabahan kapag dumadaan dito? Parang may nakatingin sa akin. Napalingon si Ana sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Pumilis ang kanyang paglalakad pa uwi. Tinatakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mga tainga. Pilit binabaliwala ang narinig. Kinabukasan, bumisita si Ana kay Aling Ising, isang matandang babae na kilala sa kanilang baryo na may maraming alam tungkol sa mga kababalaghan. Anak, iwasan mo ang mga punong iyon. May kapre na nininirahan dyan. Matagal na niyang tinitirhan ang lugar na iyon. Sabi-sabi, kapag nagustuhan niya ang isang dalaga, gagawin niya ang lahat para makuha ito. Kinilabutan si Ana, ngunit hindi niya ipinahalata ang takot. Ano po ang gagawin ko, Aling Ising? Ayoko po ng ganyan. Mag-ingat ka palagi, anak. Huwag kang tatambay malapit doon, lalo na kapag gabi. At kung may kakaibang mangyari, pumunta ka agad kay Mang Tano, ang albularyo sa baryo. Gabi na, si Ana ay nasa likod ng kanyang bahay, naglalaba. Biglang lumabig ang paligid at naramdaman niyang tila may mga matang nakatingin sa kanya. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Ana, mahal kita. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Lumitaw mula sa dilim isang malaking anino sa puno ng balite. Nagsindi ito ng malaking tabako. Nagbigay liwanag sa kanyang nakakatakot na mukha. Ako ang iyong tagahanga, Ana. Hindi kita sasaktan. Basta't pagbigyan mo lang ako. Hayaan mong mahalin kita. Si Ana ay natakot at napatakbo papasok sa kanilang bahay. Mabilis na isinara ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasara ang lahat ng bintana. Kinabukasan, pumunta si Ana kay Mang Tano, ang albularyo sa baryo. Mang Tano, tulungan niyo po ako. May kapre na sumusunod po sa akin. Gusto daw niya akong ligawan. Ana, iha, ang isang kapre ay hindi basta-basta mapapaalis. Kailangan ng espesyal na ritual at orasyon. Ngunit, higit sa lahat, kailangan mo siyang tanggihan ng walang pag-alinlangan. Hindi pwedeng magkibit-balikat ka. Pero, natatakot po ako. Sobrang laki at nakakatakot siya. Kung hindi mo siya tatanggihan ng buong puso, hindi niya titigilan ang kanyang panunuyo. Kailangan mong ipakita na hindi ka natatakot. Kahit pa alam kong napakahirap. Gabi na ulit, bumalik si Ana sa puno ng balete. Dala ang isang puting kandila at mga halamang tinuro ni Mang Tano. Tila inaantay ang pagdating ng kapre. Narinig niya ang mabigat na yabag na parang may lumalapit. Lumitaw muli ang kapre, mas malapit na ngayon. Kita na ang kanyang malaking katawan at mabuhok na mukha. Hawak ang kanyang tabako.
Ana, bakit ka nandito? Dapat nasa bahay ka, natutulog. Naglakas loob si Ana. Nilalabanan ang takot. Hindi kita gusto. Hindi kita minamahal. Igalan mo ang aking desisyon at hayaan mo akong mamuhay ng tahimik. Nagbago ang mukha ng Capri. Naging galit. Hindi mo ako pwedeng tanggihan. Ako ang hari ng kagubatan at ikaw ang pinili kong maging reyna. Hinampas ng Capri ang puno ng balete. Lumindol ang lupa at nagsimulan umulan ng mga dahon at sanga. Sumigaw si Ana. Itinapon ang asin at puting kandila sa direksyon ng Capri. Lumayas ka! Sa pangalan ng mga espiritu ng liwanag, lumayas ka! Nagsimulang magliyab ang kandila at isang malaking liwanag ang bumalot sa paligid. Ang Capri ay napasigaw sa sakit at dahan-dahang naglaho na parang usok. Hindi pa ito ang huli. Babalik ako. Pagkatapos ay tuluyan na nga naglaho ang Capri, naiwang tahimik at malamig ang paligid. Si Ana ay nasa bahay na ni Mang Tano. Masama ang pakiramdam, ngunit ligtas. Nagawa mo ang tamang desisyon, Ana. Pero, tandaan mo, kailangan mong ipagpatuloy ang laban hanggat may takot sa puso mo. May puwang pa rin siyang makabalik. Hindi na ho ako natatakot, Mang Tano. Lalabanan ko siya at hindi na ako papayag na guluhin pa niya ang buhay ko.